It's a miracle to be here. Himala ng Diyos kung bakit tayo nandito. Amen? It's a miracle to live in this world with peace, love, joy, long-suffering, kindness and gentleness, faithfulness. To have faithfulness is a miracle. And a self-control, everything we have is a miracle. And every day we wake up from our bed, it's a miracle. Father God, this is a miracle. Life is a miracle. And to be born again is a miracle. To receive salvation by grace is a miracle. Everything we have that comes from you is a miracle. And today we stand in a miracle. Father God, minsan hindi lang namin nakikita. Akala namin natural lang. But we are living now in a supernatural Word of God that gives us life, that gives us strength, that gives us all we have in this world. We thank you and we bless your name. When we acknowledge your holiness, your righteousness, and your truth. And every people of God say amen. Now please be seated and have a fervent ears to listen to the word of God today. Because we will talk about the Good Shepherd. A Good Shepherd. Tinasimbag amanalon ti karnero. Mabuting pastol. Gusto mo ba niyo ng mabuting pastol? Amen. Bakit kaya sinabi ni Jesus that Jesus Christ said, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Why Jesus Christ present his life to be a good shepherd? Hindi nyo baga naisip kung bakit sinasabi ng ating Panginoon, I am the good shepherd? Dito po sa aklat ng John chapter 10, na napakinggan po nating binasa kanina, Jesus said, the good shepherd gave his life. Binibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. Hindi niya ipinagkakait ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Ngunit bago po tayo magpapailalim sa kapangyarihan ng aral na ito, tingnan muna natin ang kahulugan ng shepherd. What is the meaning of shepherd? Shepherd, number one, someone who keeps the sheep together in a flock. A shepherd is someone na siyang tinitipon ang mga tupa. Pinagkakaisa ang mga tupa. Gusto niyang magkaisa ang mga tupa. That is the good shepherd. Number two, watch over a sheep's a teacher. Siya yung tumitingin kung ano ang kalagayan ng mga tupa. Hindi yung kalagayan niya. Hindi niya tinitignan yung kalagayan niya, kundi ang kalagayan ng mga tupa. That's the meaning of shepherd. Number three, tending. Binabantayan, iniingatan. At pinapakain, feeding, and guarding the sheep, especially to the flock of God. Binabantayan niya kung naliligaw ang inyong panampalataya. Kaya huwag kayong magalit sa amin kapag sinasaway namin kayo, mali yung church na sinusundan nyo. Mali yung church na inyong pinupuntahan. Why? Because that is the meaning of a shepherd.
Hindi kayo pinapabayaan na pumupunta sa iba't ibang mga aral. Number 4, the pastor, a guidance. A shepherd is a guidance. Ang shepherd kasi, ang salitang yan ay nagmula sa salitang pastor, a shepherd. A herdsman, siya yung tagapangalaga, nagbabantay, nag-iingat. Glory to God. And a lover. Because Jesus came in this world to love us. At yung pag-ibig ng shepherd ay hindi nagtutolerate ng kasalanan. Kaya, kino-comment namin ang mga buhay ninyo kapag wala kayo sa tama. Nagko-comment kami sa inyong mga post sa FB kung mali yung post nyo. Kaya huwag kayong magalit sapagkat yan ang trabaho ng shepherd. Palakpakan natin ng Diyos. At saan nagmula ang salitang shepherd? It is not come from men. Sometimes in the history of the Bible, no daduma iti pagkasiritaan ti Sagrado e Biblia. In the history, long time ago in an ancient time, so far away from our time, God spoke to a young prophet concerning a shepherd. His name is Jeremiah. Nagsao ti Dios iti maysa a baro propeta nga adatignagan Jeremias. Written in chapter 3 verse 15, God said, I will give you a shepherd, not one, but many. God said, I will give you a shepherd after my own heart. Kaya, ang shepherd na ipinapadala ng Diyos ay hindi gawa ng tao, kundi galing sa puso ng Diyos. Amen! At ngayong umaga na ito ay malalaman ninyo kung anong klaseng shepherd ang gusto ng Diyos na tatayo sa inyong harapan. A shepherd that comes from His own heart, that will feed you with knowledge and understanding. In Jeremiah chapter 23 verse 4, I will place a shepherd over them. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng pastor. In Ezekiel chapter 34, I will place over them one shepherd. Kanina, sabi doon sa Jeremiah chapter 3, I will give you shepherds from my own heart. Kaya hindi ka pwedeng mamili ng pastor mo. Tingnan mong mabuti kung saan galing yung pastor. Siya ba'y gawa ng Diyos? Siya ba'y ibinigay sa iyo ng Diyos? O namimili ka lang ng pastor mo? Yung pastor na dinadala kayo sa pag-ibig sa salapi. Yung pastor na gustong-gusto niyong pakinggan, na dinadala kayo sa pag-ibig sa sanglibutan at hindi kayo dinadala sa pag-ibig sa Diyos. Yan ang dapat niyong makita. Hindi dapat tayo may mimili ng pastor. Kung sino yung ibinigay ng Diyos sa atin, yan ang pastor niyo. Glory to God. Ang sabi niya sa Jeremiah 23 verse 4, I will place a shepherd over them. I will place over them one shepherd. Kanina, shepherds, marami. So maraming mga pastor. Amen? Marami. Pero sa karamihan ng mga pastor, mayroong isang dakilang pastor. And his name is Jesus. He is my shepherd. But why the Lord God promised to send a shepherd? Bakit kaya nangako ang Diyos sa Jeremiah at sa Ezekiel? Nangako siyang magpadala ng
pastor mula sa kanyang puso. Why? Because in long time ago, the pastors and the priest and the lawgiver was fallen. Lahat sila ay nalaglag sa kasalanan. Kung babasahin po natin sa aklat ng Jeremiah chapter 2, verse 7 and 8, sabi doon, the priest and the lawgiver and the pastors, mayroon ng mga pastors noon pa, mayroon ng mga pari noon pa, bago pa lang dumating ang panahon natin ito, palakpakan natin ang ating Diyos. Now listen carefully. Sabi niya sa chapter 7, I bring you into the land, in my land. He says to Israel, he says to Jeremiah, dinala ko kayo sa lupang pangako, ngunit nung pumasok kayo, dinumihan nyo lang. Nung pumasok kayo, dinumihan ninyo. Nilagyan nyo ng karumihan ang pangako kong bayan. Ang mga pari ay nagsasalita, ngunit hindi nila ako kilala. Ang mga nagbibigay ng batas, pero hindi nila ako ina-acknowledge. Ang mga pastor, they are all gone astray. That's why the Lord promised to send forth a great shepherd to shepherd us all. Then David cried out in Psalms chapter 23. David has a shepherd, although he is a king. But he acknowledged there is one great shepherd, and he said, the Lord is my shepherd. I shall not want. He make me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restored my soul. That's the works of the shepherd. Dinadala ka sa matabang damuhan. Pinapakain ka ng mainam na salita ng Diyos. At dinadala ka sa malinis na batisan upang ma-restore ang iyong kaluluwa pabalik sa Diyos. He restored my soul. Yea, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because David has a shepherd. I will fear no evil, for thou art with me. The shepherd is with him. The only servant of God that declares the shepherd is with me. The great King of Israel. He prepared for me a table in the sight of my enemy. Ipinaghanda niya ako ng hapagkainan sa paningin ng aking mga kaaway. He anointed my head with oil. Glory to God. Alam niyo po, kapag ikaw ay may langis ng Diyos, hindi ka kakalawangin. Diba, ang isang bagay kapag laging nilalangisan, hindi kinakalawang. Kaya maraming mga Kristiyanong sobra na ang kalawang. Because they don't know the shepherd. They just heard about the shepherd, but they don't have the shepherd. Then David says, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang katapos-tapusan ng buhay ni David, alam niya, titira siya sa bahay ng kanyang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. A long time ago, David declares, the Lord is my shepherd. But who is the shepherd? All the nation of Israel, all the children of God has this question before Christ came. Before the Lord introduced Himself, they wait for the shepherd
that David the king introduced to himself, the Lord is my shepherd. Who is this shepherd? And when Jesus came into this world, he said, I am. Oh, glory to God. The shepherd who shepherded Israel for a long time. The shepherd who shepherded David the king and gave him all the victory of his life. He overcome sin because he has the shepherd. King Saul is an elect of God, anointed by God, but without a shepherd in himself. Wala siyang shepherd sa kanyang buhay. Although he was elected, he was chosen, but without a great shepherd sa kanyang kaluluwa, bagsak siya at hindi na nakabangon. But David, glory to God, experienced a great sin, but because of the shepherd who shepherded his soul, he woke up and rise again. Wow! Glory to God! And David experienced death. Si David ay nakaranas ng kamatayan. Nung 7 araw, hindi siya kumakain dahil namatay ang kanyang anak. It is a symbol of the cross of Christ. Nakadapa si David. Ipinako niya ang kanyang sarili nung siya'y nagkasala. Ipinako niya ang kanyang sarili doon sa sahig ng templo at hindi bumabangon hanggat hindi siya sinasabihan ng shepherd niya, okay na tayo, halika na. And look at Jesus Christ. He gave His life. He nailed His life in the cross. David experienced death. Jesus experienced total death. Binayaran ni David ang kanyang kasalanan. 7 araw na hindi siya kumain. Si Jesus binayaran ang ating mga kasalanan. Oh, hallelujah. What a wonderful shepherd we have. The good shepherd gave his life to sheep. Jesus cried out, I am the good shepherd. He introduced us, the good shepherd. Now today you will understand how essential, how important to have Jesus in your life. How important to have Jesus in your family. How important to have Jesus in your business. How important to have Jesus in your job. In your studies. Today, you will understand and how important a shepherd in your own soul. Can we wave our hands to the Father and say, thank you for giving us. Sabihin po natin, thank you for giving us a shepherd. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Diyos. A good shepherd will not run away when there is a wolf attack. Diba? Doon sa binasa narinig natin, ang mga pastor na ang pakay lang sa inyo ay salapi, pag may problema, takbo na. Iiwanan na tayo. But the good shepherd will not run away when there is wolf attack the sheep. How many times that your pastor fight against false doctrine? Yan yung mga wolf. Pag umaatake yung mga false doctrine, lumalaban ang tunay na pastor. Hindi niya pababayaan ang kanyang tupa na makakain ng mga lason. The good shepherd will watch carefully for the necessity of the sheep. Yung pangangailangan ng mga tupa ang kanyang tinitignan para lumago at makalago tayo sa ating panampalataya. The good shepherd will take good care
for the benefits of the sheep. Tinitingnan niyang mabuti yung benepisyo ninyo na galing sa Diyos upang mangyari yung mga pangako ng Diyos sa inyong mga buhay. Yun ang pinagsisikapan ng mabuting pastor. Hindi pagsisikap para sa kanyang sarili, kundi para sa pakinabang ninyong lahat. Ang nais po namin ay matupad ang pangako ng Diyos sa inyo. At ang pangako ng Diyos sa inyo ay mabuting kinabukasan, kaginhawaan, kasiyahan sa buhay. Hindi kasiyahan sa mundo, kundi kasiyahan sa, hallelujah, sa paglilingkod sa Diyos at mga bagay na spiritual, doon tayo masaya. The good shepherd will guard the sheep closely. Iingatan niya ng mabuti. Kaya pag may nakita silang masamang ugali sa inyo, binabanatan sa pulpito. Hindi ka pinipersonal sapagkat alam ng mabuting pastol, hindi ka lang nag-iisa sa ganyang ugali. Marami. Amen. Glory to God. This is the work of the good shepherd. Therefore, Jesus is the good shepherd of my soul. I am so secure with Jesus. Hallelujah. Yan ang gustong ipahiwatig ni David. Jesus introduced himself. David declares, the Lord is my shepherd. Jesus said, I am. Amen. I am the good shepherd. Jeremiah prophesied, a shepherd will watch over them. Jesus Christ, I am the good shepherd. The works of the good shepherd is to supply us. Diba ang shepherd ng mga tupa? Marunong bang magtrabaho ang mga tupa? Diba hindi ano? Sa literal. Ang gagawin lang ng mga tupa, susunod lang sila doon sa pastol. At dadalhin sila doon sa mainam na kainan. At kapag may mga lubo na dumarating, tinitirador po yun ng good shepherd. Hindi po siya umaalis. Hindi siya natutulog. Binabantayan niya talaga yon na walang isa man sa mga tupa na makain ng mga kaaway. Binabantayan niya palagi yon. At dinadala sa malinis na batisan. Kapag yung iniinuman nila ay marumi na, nililinis po yun ng shepherd. Nililinis niya. Binabantayang mabuti ang kalagayan ng kanyang mga inaalagaang mga tupa. Nang hindi sila mapapariwara at hindi madungisan at hindi madumihan. Yan ang trabaho ng shepherd. And sometimes, kung may mga tupa na nagkakasakit, the good shepherd also is a healer. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Why? Because the shepherd will watch over your life, your entire life. If you need healing, He is your healer. If you need a provider, the good shepherd is your provider. If you need protection, the good shepherd is your protector. He is your all in all. Kaya nga may awit tayo. Jesus is all in all. Amen. Siya po yung all in all. Kaya sabi ni David, I shall not want. Kasi alam niya, lahat ng kanyang kailangan ay sinusupply ng good shepherd. Kaya hindi ka kailangan gumawa ng masama para maging masaya ka. Kung naintindihan lamang ito ng tao, hindi ka kailangang magliliwaliw upang sumaya. Kung kailangan mo ng kasiyahan, He is the joy. He is the happiness. Kung talagang kilala mo yung shepherd mo, ang kasiyahan mo ay nasa Kanya. Kaya sabi ni David, I shall not want, because David understand the works of the shepherd. Palapakan natin ang ating Diyos.
When I get to understand my shepherd, I shall not want. Kaya nakita nyo, hindi ako pala papasyal. Ang aking trabaho, puro sa gawain sapagkat alam ko ang shepherd ko. I know my shepherd. He is my joy. He is my happiness. He is my healer. He is my provider. Glory to God. He is my provision. Kaya kung kayo, kung hindi nyo pa lubos kilala ang shepherd nyo, kilalanin nyo ng mabuti. He will take care of your future. David did not work concerning his future. Tingnan mo si Haring David, hindi siya nagsisika para maging hari, pero naging hari siya. Because he knows the shepherd. Ang shepherd niya, alam niya na mayroon siyang magandang kinabukasan sa shepherd niya. Kaya naman naging hari siya. Hindi niya pinagsikapan ng pagiging hari. Unlike sa ating panahon ngayon, sikap ng sikap para maging professional. Ang iba nagtagumpay, kagaya ng iba sa atin dito, nagtagumpay sila sa pagiging professional. But there are many failures. Without a shepherd, you are nothing. I am nothing. Glory to God. So, kapag tingnan natin ang mabuti, ang mga sinasabi ng Biblia patungkol sa shepherd, maaari nating sabihin, a man without Jesus is without a shepherd. A soul without Jesus is a soul without a watchman. Walang magbabantay sa iyong kaluluwa kung wala kang Jesus sa buhay. Kaya tingnan mo, ang mga taong walang relasyon kay Jesus, ang mga taong hindi close kay Jesus, vulnerable sila sa aksidente, sa kapatayan, sa mga kung ano-anong mga nangyayari sa buhay. Nagiging addict sila. Nagiging gambler sila. Why? Because they don't have Jesus. But thank God we have Jesus. Amen. We are not a victim of this world, but we are a victors because Jesus is with us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Therefore, a family without Jesus is a family without shepherd. A business without Jesus is a business without protector. A job without Jesus is a job without a shepherd to watch over you in your job. Kaya dapat pilitin ninyo ang inyong mga anak na mahalin si Kristo. Kasi kung wala, sayang lang ang mga buhay ng inyong mga anak. Pa-TikTok. Nilaladlad ang mga katawan sa TikTok. It's a devil dance. A lustful dance. Nakita niyo mga anak niyo ganyan? Hindi niyo sinasaway. Nakikita niyo na. Demonyo na ang sayaw nila. A lustful dance because a young people without a shepherd is a victim of the devil's spirit. Nakita niyo mga sayaw ngayon sa TikTok? Mga anak pa naman sila ng mga Kristiyano. Ganun-ganun pa. Do not leave them alone. Cry out. Ako po ang umiiyak sa inyong mga anak. Nangyari sa Cebu. Mga bata, Lord, Lord, Lord. Andiyan na yung lindol, nangamatay na sila. Lord, Lord, Lord. Alam ni Jesus kung sino yung Lord nila, yung Santo Niño sa Cebu.
Even we cry, Lord! Jesus knows if that Lord is Him or the God of the Cebu City. Well, who is the God of the Cebuanos? Santo Niño. Anong magagawa nung ninyo? Kita nyo, ang daming patay. Mga kabataan, halos mga kabataan. Why? Because they don't have a shepherd. A life without Jesus is a life without a shepherd. And without a shepherd, we are all victims of death. Huwag niyo babayaan mga apo ninyo. Mga asawa natin. Take it by force. Amen. Kaya pinipilit natin na madala kayo sa Diyos because the good shepherd will watch over your soul. I want also to be a good shepherd before I die. Because God promised to send forth a shepherd. Marami. In Jeremiah chapter 3 verse 15, I will send forth a shepherd after my own heart. Kaya kung ang mga pastor na pinupuntahan ninyo ay hindi mula sa Diyos, mapapahamak ang inyong kaluluwa. Magkukos ng division yan. Kahit sa loob ng simbahan, nagkukos sila ng division sapagkat kung si Sister Linda ay may pera, siya lang yung mahal niya. Kung si Sister Baby ay mukhang mayaman, yun lang yung lalapitan niya. Kakaibiganin niya. Pero kayong mga hindi mukhang mayaman, hindi niya kayo kaibigan. Malapit siya doon. Yan yung mga shepherd na mula lamang sa tao. Pero the shepherd that comes from the heart of God, He will watch over you. Palapakan natin ang ating Diyos. Nalulungkot sila, yung mga shepherd na galing mula sa salita ng Diyos, created by God, not created by men. Napakaraming shepherds ngayon na hindi galing sa puso ng Diyos, kundi galing lamang sa puso ng tao, created by men, and they are a lover of this world. Their gospel is to love money, to love pleasure, to love this world, and everything in this world. That is a shepherd that comes from the heart of man, but a shepherd that comes from the heart of God, He will bring you to God. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Kaya wag niyong pagtakhan kung bakit hindi kami masyadong nakikipag-ugnayan sa inyong mga pamilya. Sapagkat umiiwas kami na baka sabihin mayroon tayong tawag dito, pinipili ng na-close. Ano tawag doon, Pastor? Baka masasabi niyo may favoritism tayo. No. A pastor, a shepherd that comes from the heart of God knows no favoritism, but a lover of all. Amen? Hallelujah, glory to God. Palapakan po natin ang ating Diyos. Totoo pong mayroong shepherds na galing sa Diyos. Kagaya ni John the Baptist. Siya po'y tao. Talagang 100% tao siya. Pero bakit sinabing galing siya sa Diyos? Why? Because he was created from the will of God. He was created from the will of God. Kaya sabi sa John chapter 1, in verse 6, there was a man named John, and he was sent by God. Kami ay mga tao, hindi kami mga supernatural na mga tao. Mga tao kami, pinili ng Diyos, hinubog ng kanyang mga salita, ipinanganak sa Espiritu, at ginawa niyang mga shepherds. We are one of the shepherds that comes from the heart of God, and I don't deny it.
Because sometimes I die because of sin. And I rose again from that sin. Now I know myself. I came from the Word of God. Palapakan po natin ang ating Diyos. Sapagkat kung ikakahiya mo itong sinabi ng Panginoon, magpapadala ko ng mga shepherds mula sa aking puso, then you don't know God. Si Kibuloy nga na siya, alam niya na sinungaling siya, hindi ka siya nahiyang sabihin, ako anak ng Diyos. Tapos tayo, mga pastor, na galing sa salita ng Diyos, may ikakahiya natin na we are a shepherd that comes from the heart of God. Hindi from God, but from the heart of God. Amen? Palapakan po natin ng Diyos. Magkaiba po yung ako pinadala mula sa langit. Magkaiba po yun. Pero kung sabihin mo, I am a shepherd that comes from the heart of God, it is good. Do not be ashamed. Sapagkat ang sabi po ni Jesus, the great shepherd, kung ikakahiya mo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya din kita sa harapan ng aking Ama sa langit. Kaya dapat hindi natin ikakahiya kung nakalagay sa Biblia. If it is written in the Bible, do not ashamed. Because it is written in the Bible. And how we know that I came from the heart of God? Why? Paano ko nalaman na ako'y galing sa puso ng Diyos? Because I even did not desire to be a pastor. Nagigitara lang ako noon, dyan. Kagaya nila Andre, kagaya nila Aaron. Wala akong alam. Wala akong alam na magiging shepherd pala ako pagdating ng panahon. I'm just a guitarist. Minsan drummer kapag wala yung drummer namin. Nagki-keyboard din ako noon. Trying hard. Basta may kasabay lang yung mga tugtugin namin. And then one day, I woke up in the morning. I am now a shepherd because of God. Palapakan natin ang ating Diyos. Kagaya ni Pastor Kevin, hindi naman niya alam na maging pastor siya. Security guard yan eh. Gustong-gusto lang niya doon. Yan. Hindi niya alam. He never desired. Ayaw pa nga ni MJ na magpastor siya. Pero walang makakahadlang kapag ikaw ay itayo ng Diyos. Amen? Glory to God. Hindi nag-Bible school yan. Ako din hindi nag-Bible school. Pero ikumpara mo sa amin, ang mga graduate sa Bible school, ipasabay mo sa amin mangaral. Ang layo ng distansya from heaven to earth. Pero hindi ko dinadaon ng mga Bible school. Mayroon ding nag-graduate sa Bible school na napuno ng Espiritu Santo. Amen? Glory to God. But I am not a product of any Bible school. I am a product of the Holy Ghost. Palakpakan natin ang ating Diyos. Good shepherd! Jesus said, I am a good shepherd. But a house without Jesus is a house that has no shepherd. Ulitin ko po. Nor a family without Jesus is a family without a guard. Kung ang pamilya ay walang Jesus sa kanilang sentro, walang tagapagbantay sa kanila. Dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang mga lindol, biktima silang lahat. But a family with Jesus, there is a guard. Kahit wala kang bantay, kung ikaw ay mayaman, wala kang gwardya, pero may Jesus ka, may bantay ka, 24/7. Glory to God, palapakan natin ang ating Diyos. That's why Jesus said, whoever that is in my hand shall not be. At sabi niya, ang sino mang nasa aking kamay ay hindi mapapahamak. Why? Because He is the great shepherd. Walang kapahamakan darating sa inyo kung kayo ay nasa aking kamay. So make it sure, every individual, na ikaw ay malapit sa Diyos.
Glory to God. Palapakan natin ang ating Diyos. And right now, because He is my shepherd, hindi nyo alam, 5 araw na akong hindi nakakatulog mabuti because mula nung after nung service natin, nung anniversary, and congratulations for a good and a victorious 14th year anniversary. Palapakan po natin ang ating Diyos. Nagmula noon, kinabukasan, masama na yung aking lalamunan. And then, because of our job, nag-lead pa ako ng praise and worship doon, kami ni Pastor Bong, doon po sa Hebron. And then, kinagabihan noon, hindi na ako makakatulog nang hindi nakaupo. Kahit kagabi, tanungin niyo si Mrs., hindi ako nakakatulog nang nakahiga. Nakaupo lang ako. And I say to the Lord, Lord, it's a miracle to preach the gospel tomorrow. It's a miracle. Why? Because if you have the shepherd, you are a great physician. Glory to God. Palapakan po natin ang ating Diyos. Kahit nung ako'y papunta rito, kaya nalita ko, pinapakinggan ko ang aking sarili. Gusto ko nang i-text si Pastor Kevin, ikaw na, pero nakakahiya, hindi siya prepared. Then I said, Lord, it's a miracle to preach the gospel today. But I believe you are my great shepherd. You are my healer. You are the shepherd who watches over me. That's why, brothers and sisters in the Lord, have a good relationship with Jesus. Because if you have Jesus, you have a healer. Do not make friends with this world. Make friends with Jesus. Make friends with the Lord. A home without Jesus is a home without a protector. So as a man without Jesus is a man without protector. That's why when the spirit of death wants to destroy your life, you shall die. You shall die quickly. The devil can easily destroy your life without Jesus in your life. Amen. The devil can destroy your life immediately without Jesus, because a home or a house without Jesus is a home without a protector. Naalala nyo yung awit na protector? Protector. Alam na alam ni Karen yun, di ba Karen? Naalala mo yung awit na yun? A person without Jesus is a person without Lord. Wala kang Panginoon, kaya ikaw ang Panginoon sa sarili mo. Kung saan mo gusto, kung saan mo gustong gawin, anong gusto mong gawin, sumasamba ka lang, pero ikaw nasusunod sa sarili mo because you have no Jesus, you have no Lord. Pero kung mayroon kang Jesus, siya ang Panginoon mo, siya ang masusunod. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Sapagkat, sabi dito sa ating binasa sa John chapter 10, verse 11 to 14, the sheep knows His voice. Kilala niya ang tinig ng Diyos niya. Kaya wala siyang gagawin kundi yung tinig ng Diyos niya. Kung ano ang gusto ng kanyang shepherd, doon sila pumupunta. Pero kapag ikaw ay hindi mo masyadong kinikilala at ini-embrace si Jesus, ikaw yung gusto sa sarili mo. Ikaw yung may gusto sa sarili mo. Pero kapag nakilala mo ang iyong Panginoon, glory to God, ikaw ay susunod kung saan niya gustong dalhin ka. Palapakan natin ang ating Diyos. Nor a city without Jesus is a city without God. A man without Jesus is a man without companion. Hallelujah, glory to God. Ito, napakagandang pagbulay-bulayan ito. A man without Jesus is a man without companion. Kahit mayroon kang asawa, hindi mo man yan madala sa sarili mo. But if you have Jesus, Jesus will go with you wherever you go. Your wife cannot, your husband cannot, your
children cannot go with you wherever you go, but only Jesus. Hallelujah. You can, wherever you go, He will be with you. Even in the time, even in the valley of the shadow of death, hallelujah, David says, I will fear no evil because the Lord is with me. Glory to God. Amen? Dapat maintindihan natin how essential, how important to have Jesus in our life. If you have Jesus, kahit nag-iisa ka, kahit sabi ni Sister Lida, kahit nag-iisa ako, meron akong Jesus. Ganon din si Nanay Maring, and 87 years old. Tama ba? 87? Pastor Bong, 87 years old? Nag-iisa lang sa bahay niya. But lagi niyang sinasabi, may Jesus po ako. May kasama ako. Jesus. Sino kasama mo na? Si Jesus. Sa tuwing gabi, ikaw lang mag-isang matutulog? Yes, sapagkat may Jesus ako. Yan. You have a companion that will never leave you. Siya yung companion mo na kahit saan ka magpunta, kahit sa kapahamakan, kahit sa kasalanan, hindi ka niya iiwanan sapagkat kailangan mo siya. Kung iiwanan ka niya sa pagdating ng kasalanan, sino pang magpapaalala sa iyo para bumalik sa Diyos? He will never leave you nor forsake you until the end of time. Palapakan natin ang ating shepherd. Hallelujah! And a family without Jesus is a family without a healer. Kaya kapag ang pamilya walang Jesus, kapag may magkasakit niyan, dadalhin talaga sa sobrang gastusan ng gastusan. Why? Because without Jesus, you just know, magkaiba po yung kilala mo siya kaysa meron ka sa puso mo si Jesus. Magkaiba yung kasama mo, magkaiba yung nasa iyo. Amen? And Jesus said, I will be with you. I will stay in you. In you. Sa loob mo. Papasok ako sa loob mo. At kapag nakapasok ako, hindi na kita iiwanan kailanman. Ang asawa, pagkakasal ng asawa, o minsan nagkakagalit-galit yan. Doon muna ako sa aking mga magulang matulog. Iiwanan yung katipan kasi nag-away. Pero si Jesus, magkagalit man kayo, hindi kanya iiwanan. Palapakan natin ang ating Diyos. Sapagkat gusto niya makabalik ka sa iyong Diyos. Hallelujah, glory to God. A house without Jesus is a house without a healer. A family without Jesus is a family without light, but in darkness. Diba si Jesus ang liwanag? Kaya sabi ni Jesus, kapag nasayo ako, ang aking liwanag ay sumasayo. So a man without Jesus is walking in darkness, but a man with Jesus is walking in the light. Glory to God. Kitang-kita mo kung kasalanan o hindi. Pero kapag wala kang Jesus, kahit anong gawin mo, okay lang lahat yon. Kasi wala kang Jesus, kasalanan man yan o hindi, okay lang, nag-i-enjoy ka eh. But if you have Jesus, siya mismo ang magre-rebuke sa'yo. I-rebuke niya ang puso mo. Diyan ka ba masaya? Hindi ka ba masaya sa akin? I-rebuke niya. I-rebuke niya ang puso mo. Dapat ako ang kasiyahan mo, hindi ang sanglibutan. Amen? Pero kung wala kang Jesus, kilala mo lang si Jesus, alam mo lang na mahal ka ni Jesus, then, but the difference is between you know Jesus and you have Jesus ay ganito. Kilala mo siya, kaya mong gawin pa rin ang mga bagay na gusto mo at hindi mo maiiwasan ang makisalamuha sa sanglibutan sapagkat mayroong ka lang kilalang Jesus, but iba ang si Jesus ay sumasayo. Kapag ikaw ay nasa sanglibutan at sumasayaw sa sanglibutan, nakikisalamuha sa sanglibutan, ang lakas ng conviction mo, tama na, umuwi ka na. Pero pag wala si Jesus, tatapusin mo talaga yon hanggang sa magkalindol-lindol, hanggang sa magkasunog-sunog. Pandoon ka. Hindi ka makakaiwas sa kapahamakan. But if you have Jesus, glory to God, you are a man and woman alive with a convicting spirit.
kinokonvict ang spirit mo kapag si Jesus ay nasa iyo. Palapakan po natin ang ating Diyos. Lastly, a house or a man or a woman without Jesus is a house without a Savior. A man without Jesus living inside, in him or in her, is a man or a woman without a Savior. Wala kang Savior. Who will save you in times of trouble? No. There's nothing. Kaya kung aalukin ka ng adik-adik, magiging adik ka. Why? Because you have no Savior. Kung aalukin ka ng kung anong mga kasiyahan sa mundo, go ka lang ng go because you have no Savior. But if you have Jesus, glory to God. He will save you. He will save your life. Because a man, a woman, and a family, and a house, and a business with Jesus, glory to God, has a Savior. A family with Jesus is a family with a Savior. A man or a woman with Jesus is a man and woman with a Savior. A business with Jesus is a business with a Savior. He will save your business from corruption. He will save your business and your job, glory to God, from collapse. May mga negosyo nakukulapse. Kahit gaano kayaman, nakukulapse sila. Why? Because a business or a job without Jesus is a business and a job without a Savior. So as a family without Jesus is a family without a Savior. So bring your family to Jesus. Bring your family, not to us, but to Jesus. It's now the time. The destruction of the world is rushing. Hindi nyo ba napapansin? Nagmamadali na ang kaguluhan. Nagmamadali na ang kawakasan ng mundo. The destruction of this earth is now rushing. Kailan nyo dalhin ang mga anak nyo sa Diyos? Tingnan nyo, this year is the year of expose. Hindi nyo napapansin, hindi lang kaguluhan sa mundo, hindi lang digmaan, hindi lang lindol, hindi lang mga bagyo. But this year is the year of God's expose. He exposed the wickedness of religion. He exposed the hypocrites that speak the name of Jesus but corrupt. He exposed the leaders of religion. He exposed the leaders of the fellowship. He exposed the nation. And our nation today is naked because of corruption. All the leaders of these nations are corrupt. At damay dito pati ang mga leader ng iglesia. At dati si Villanueva ay talagang, I never be afraid to speak this because it is true. Dati si Villanueva, talagang man of God yan, hindi yan nagsasalita ng hindi salita ng Diyos. But because when they enter politics, ngayon, anong sabi niya? Susumpain kayo ng Diyos. Ewan ko lang kung maabutan ka ng aking mga abogado. It is not already a word of a man of God. Amen? Nagbabanta na sila. Nagbabanta na sila. And they justify themselves. Si Joel Villanueva, they justify themselves. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Pero ang dami pong ebidensya. Alam niyo po, ang dapat nilang gawin, mga leaders lang ng simbahan, ang dapat nilang gawin, magtago sila, mag-repent sila, be silent and quiet. Glory to God. Patunayan nila mga lingkod sila ng Diyos.
Justifying and defending themselves is not good in the sight of God. But like David, nung siya'y magkasala, nagpatira pa, hindi na siya nagsalita. Quietness will lead us to victory. Pero justify, lalong in-expose ng Diyos. Nag-justify ka, ito, expose. Lumabas pa ngayon. Ang daming expose. Pati kabit, lumabas na. Why? Because when you justify yourselves, ito ay aral sa ating lahat, maging sa amin. Pag magkamali kami, we will never justify ourselves. Ngayon, may mga pastor na in-expose ng Diyos. May mga baklang pastor na in-expose ng Diyos. Mga bakla pala. Ang tagal nang nangangaral. Pero nakikipagsalamuha pala sa mga lalaki. This year is the year of expose. Kaya mag-ingat kayo. Hindi lang mga pastor ang in-expose dito. Hindi lang mga bansa o mga leader sa bansa ang ni-expose. Pati mga individual sa atin, i-expose ka ng Diyos. Now, kung mayroon kang ginagawang masama, i-expose ka ng Diyos. Today, this year is the year of expose. So be afraid to do something bad because this year is the year of expose. Diba, Sister Maritz, ano? May in-expose din sa iyo ang Diyos, di ba? But don't be angry, just pray. Do not plant hatred, but always in a condition of forgiveness. Okay? At huwag kang maghiganti. Ha? Huwag kang magplanong maghiganti. Nagawa. Kasi karamihan sa attitude ng tao, ginawa nga niya, ako rin. No, ganun. Maghihiganti ka agad. No, wag po yun. We are Christians. We are believers. Amen? So, kailangan po natin, this year is the year of expose. Kaya ingat na ingat kami kasi expose ngayon. Exposition. I-expose ng Diyos ngayon ang mga puso ng mga Kristiyano. Kung sino ang totoo. Kasi pagdating ng rapture, glory to God, yung mga puro, yung mga pure, ang siyang kukunin niya. Do not miss the rapture, brothers and sisters in the Lord. Do not miss the rapture. That is your only escape from the devastation, from the great tribulation that will surely come into this world. Make sure that you have a shepherd in your heart, that you really love Him, embrace Him, na ikaw at siya ay magkasama talaga araw-araw. Sikapin mo na ang shepherd na ito ay sumasayo. Make it sure to your life, young people. At ngayon, Oktobre, tatawagan natin mamaya yung mga magbe-birthday ng Oktobre, lahat ng magbe-birthday ng Oktobre, and we will pray for you all. Glory to God. Let us all stand in the name of Jesus. Jesus is the great shepherd of our soul. That's why I shall not want. I don't want this world and the things in this world. But all I need is what the Lord provide me. Jesus is my great provision. Jesus is the great shepherd of my soul. And I want you to have Jesus in your heart. Not just in your mind. But put Jesus in your spirit. Have Jesus inside of you. Now is the right time that the shepherd wants to dwell inside your heart. Wants to dwell inside your spirit, to connect your spirit to the Spirit of the Son of God. He is your Savior, and He is your Lord. He never changed. He will remain forever, and He will guide you in all truth. When the shepherd is in your heart,
He will clothe you with all holiness. He will teach you how to walk in holiness. He will guide you to walk in holiness and in righteousness and in truth. He will bring you to His inner chamber, in the chamber of great love, in the chamber of great purpose and plan. Your shepherd wants you. He wants you to submit to His great authority. He wants you to be submitted to His power. He wants you to empower you with His word, with His presence, that you shall not miss the rapture and the wedding of the church, upang hindi ka mapahiwalay sa Kanyang dakilang layunin at presensya.